is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord. Only. Sing it, church, with all your heart. Only you, Lord. Yes, Lord. Only you, Lord. Amen. Hallelujah. Sa pag-open sa prayer, pinapabay ko si Brother Angie Mandal. Amen. Sa pag-pangamuyo. Palihog kong hatag sa microphone. Agamay, dayon kami mga lagad simo, tubtub sinangadlaw sa pagkarinig Ginoong Hesukristo, kabay masapuan kami tanan, ngaway kuno to kun man sa amon kabuhi, napanaptan kami sa imo pulong Ginoo, nga amon kinanglanon sa amon mga kalag Ginoo, samtang nagapadayon kami sa pagpanglagad simo, bulahan ng ginahuaw kag ginagutom kay imo pagabuson. San sining kapunon, padayon ikaw maghahatag sa mga pulong sa amon mahal nga pastor Ginoo, kinanglanon sa amon mga kalag Ginoo, samtang nagapadayon kami sa unahan Ginoo, kabay nga imugog man padayon kwan sa amon kabuhi Ginoo, nagagiya sa amon kabuhi kag imugla sa supisente sa amon kag imo kusog Ginoo, amon angkon Ginoo nga kami makapadayon sa pagpanglagad sining kapunon Ginoo, kag kun din ka yang imong presensya yara ang kabukusan sa kalipay, kag ginatugyan namon ini tanan, kag ginabalik tanan ni Maya kagadayawan sa matamis gamanan ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Dungagan tatong ambahanon. Pagabayon ko si Brother John Mark sa pagtungag sa mambahanon. Pwede ka mo kapungko mga eksunan kung medyo kapoy-kapoy sa inyo. Mayong hapon sa tanan, aton pakpakan aton buhi nga Dios ni nga kahaponon. Takos siya nga dayawon kag pasalamatan gani magaamba kita dira sa iya presensya. Ang bahon taning ambahanon nga shall we gather at the river. Let's gather ourselves and let's continue to worship Him. Let's sing songs in the admonition in His presence. Hallelujah. Let's sing this song. Shall we gather at the river where bright angel field will draw? Amen. With its crystal tide forever flowing by the throne of God. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Oh, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. On the bottom of the river, where the sailors came beyond, we shall meet and sorrow never, never glory of the throne. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Oh, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. On the margin of
throne of God. Once again, and yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Oh, gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Amen. Hallelujah. Amen. Let's sing one more song. Down at the cross, our glory to His name. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleanse me from sin I cried. There to my heart was the blood of blood. Oh, glory To His name. Glory to His name. Sing glory to His name. Glory to His name. Oh, There to my heart was the blood of blood. Glory to His name. I am so Truly saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Sing Glory to His name. Glory to His name. Let's proclaim. Glory to His name. And there to my heart was the blood of blood. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Oh, Glory to His name. glory. Glory to His name. Sing glory to His name. Glory to His name. And There to my heart was the blood of blood. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. amen. Glory to His name. Glory to His name. Oh, Glory to His name. oh, There to my heart was the blood of blood. Sing Oh, glory to His name. once again, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. On There to my heart was the blood of blood. oh, glory to. For the last time, sing glory to His name. Oh, Glory to bless your His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of blood. Glory to His name. Amen. Hallelujah. Glory to the Lord, mga kaigsunan. Hallelujah. Makuha kita sa tuang Love Offering and Tithes. Amen. This afternoon, kung may ara man tithes. Amen. Same thing ato yung follow, no? Ato ang nagrihan kayo ng buntag. Hallelujah. Let's try to do it sa duha lang, sa saglanay nanay, no? Okay? Amen. Let's sing that song, Days of Elijah. Hallelujah. Tindog kita mga kisunan. Hallelujah.
declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of great trials, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Oh. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are white in the world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Oh, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the crowds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Lift your voice. It's the year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Who was and who is to come. Who was and who is and
Let us pray. Lord, abang kalingit noon, nitag na Ginoo, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya Ginoo, sa imong kinabuhi. Bisan pa man namahaning tibok adlaw Ginoo nga O Lord, ikaw nagahatag ka namo ang dugang pagpakamaayo Ginoo, mga may panlawas o ingon man panahon Ginoo nga O Lord, gi-provide nimo amahan alang nining adlaw Ginoo alang kanamo. Usa salamat uban nining love offering nga nahalad o sa gihapon among saligan lamang amahan nga ang imong padayon nga bendisyon, grasya o kaluoy nga kanamo padayon mga uban hangtod nga kami imo pagkakuhaon. Kining tanan ang tanang pagdayaw uban ang paghimaya uban ang dakong pagpasalamat o Lord among ginabalik pinagis ngalan ng Kristo. Amen. Amen. Welcome na to atong pastor with the song Di Na Dugay. Amen. Di na dugay mo balik siya, di na dugay mo balik si Jesus, di na dugay nga mo balik siya, di na dugay mo balik si Jesus, basig tuig na lang, basig bulan na lang, basig simana na lang, o karon ba mo balik sa Jesus. Belong to will be living here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months. Count the months as years. Count the weeks as day. Any day now we'll be going home. Pada kitang magatilo kag atong buksan sa mga Biblia sa Colosas 3. Kag isa pagit sa Juan 5. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Sige. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. That is verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Pwede dyo may lunggo ko masibuano? Ato lang daan i-plaster nga itong mga basahan sa translation sa ato hinambagan.
Hindi pa. Kaya kung may makabasa mo lang, babasahon ko na lang. O, hindi ba dito rin, Nuno? Buot na ako kitang tanang nga anak nato punggan o hugot kining versikulo 4. Sa dihang si Kristo nga atong kinabuhi. So it is written here in verse 4 that Christ is our life. Amen. Christ is our life. I want everyone to say, Christ who is our life. Christ who is our life. Kato kita sa John chapter 5, verse 39 and 40. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. And you will not come to me, that ye might have life. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga, kamo sa kinabuhing dayon. Gani kini mao ang nagapahimatoon, may tungod kanako. Apan dili kamo muari kanako, aron unta makabaton kamo kinabuhi. O himuon imong tigpamaba sa imong Espiritu Santo nga mao ang among kinabuhi. O Dios man sa mong gibasa karong hapon. O Dios, bless everyone. O God, as well. And even needs, Lord, that you are the only one who knew what needs we have as individuals, O God. May you address everyone's name, O God. Thank you so much, O God. I rely upon you, Father. As you have rejoiced my heart as I meditate on this portion of the message, Lord, of the hour. Refresh it again to me, that all of us may benefit again, Lord, from this unveiled truths of the hour, O God. This is our prayer. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you for your mercy upon us. Amen. Thank you for making us acceptable before you through Jesus Christ our Lord. And in His name we pray and thank you for all these things, God. In Jesus Christ's name. Amen. Okay, mamikot kita. Salamat nito nga po, kawan na ito sa Jerry Buscado sa Tuguso. Ang atong mensahe karon, si Kristo na atong kinabuhi. Christ who is our life. Sumining, bilabay mga adlaw, ingon nga maurag lang yun ang turang cycle sa mga binuhatan sa mga kadlaw at padayon pagbasa sa mensahe sa itong panahon na naiimprinta sa mga booklet o kung hindi nato matuki mausisa diha sa itong mga cellphone kaya lang tayo application na table ano na kanuna yan ako ang ginahimo mo lang yun yung saksi, mo lang yun ang naghahan ng motivation to live. Tuloy pa naman natin ko, kung sa mga nanin sinabuya ang inyong na nasa nung mabuhi. Kaya, nasumay mo niya na. Just look around. Kung ang dumi, nakaligutan na ito karong nahimutangan. Kabiipod, nakalingaw kung pamati na itong mga reporting. Although nga honestly,
Hindi kay ko niya na sold out anang mga kalihukan na sundon yun yung mga balita karon medyo ko ng COVID-19 kanang mga posting sa cellphone, mga posting diha sa mga kanang ba na conspiracy theory kanang mga pangunahuna sa mga professionals, mga doktor para ba kadaghanan kanila ikan sa Amerika, sa Europa o ang nanguna na dili na ang unang dira sa COVID kay last year pala kini na purong vaccination pastilan o sige na kagtanaw niya kaya nga gagawa na namin ng kalibutan na o niya ang nagasaga pala magpasa-pasa na uban na ba mag-believe po sa message of course ilang man ang kagawasan ha mauling panahon nga ang matagusa atong ituhon ang kagawasan ang punto lang niya ikaw unsa may imong trabaho unsa may imong gisakuan unsa man ang imong concern so tungod kay akong tan-awon ang ako ang puon mga kaluya man lang mga discouragement man lang balik kog tuki sa ako ang table sa ako ang cellphone o hinahina kong print diha sa mga keyword sa mga ipanuting barbar ako numan o praise the Lord dili gid malimod matag panahon mo basa ko di na ginako tuyoon madunduman ako ng isulting barbar nga dito sa lugar nga ato sa tigpangayaman nga matud pa niya ang pinakaduol nga tao sa iyang giposisyonan naa sa 75 kilometros. Imagine mag 75 kilometers di na gikan dire. O duol bakulod. Niya ang propeta nagakupot og pusil og rip ni inog pangayam ang pinakaduol nga tao niya bakulod. You see that kind of commitment and devotion to the living God of heaven? That's why, ug di naman di ka makaintindi sa dala ni William Branham, unta di lang ka musultig daotan. Kaya talagsan ang tao ingon anak, kundi na ordain. You could not bear the load of responsibility and the kind of strict life that you will have if you are called to be a prophet. Kaya kita nagtuon that William Branham is the prophet of God sent in these last days. Oh, so, inigbasa na ako, I really got excited, got quickened, got encouraged. And it seems nga kini mga butang na sa palibot, wa na bisag kuhit na lang kung nagkunay kuhit na ko. It seems that I am brought into another sphere, into another dimension, higher than all these spirits that are scattered in our society today. Naman ako itong sutin nga, the higher you rise in God, the more sinful the whole thing looks. At so yan ko nato abi pamalando bi kadiyo tra makikson ka nang sultiya ha. Mayon tingali ka, ba di man na Bible verse. O dili gani. Pero spiritual ka, pwede nimo na si go back to the Bible. Kakana nga statement, it is a very spiritual statement. The higher you rise in God, the more sinful the whole thing looks. Kung diin ko nga labi pagin nga nagataas ang imong hamtangan sa kay Kristo sa Dios, di more pagin na kung tulokon mo ang palibot, dunot na gid kag sado na gid ka kamalaot tulokon sa imo panulok sa imo pamatyag. So pwede gamiton nga statement sa prophet para i-check ang aton spiritual condition. Kaya nahambal yan na prior man sila naghambal man sa God of this evil age. May mga tao naman sa Amerika, galagsanay sila sinang gabi sa isa ka dako nga hotel, nga propeta nag-check-in man sa isa ka kwarto, galagsanay ang mga babae nga mga banahan naman kung tani, nga mga hubog siyang mga ilimnon makaulobog, kag ginalagas ang mga lalaki man nga mga asawa man kung tani. So they are committing all kinds of adulteries and all kinds of sinfulness silang gabi. Makita man sila mga ginahimo. They are drunk. Kag kung hubog ka na, hindi ka na tino. And you are subject to the devil's, every devil's whim. Tanang himo siyawa. You are now the instrument. So, kag may isang nagsingit, oh, this is life. What a beautiful world. Naikanta na, what a beautiful world. Oh, no. It's not. It's not a beautiful world to live in, but a beautiful world to sin in. Dahil na iginhamba dahil nga, the higher you rise in God, the more sinful the whole thing looks. So busa,
I believe kung bride ka, hindi ka isa, amuni ang nagapanguna nga kamangdanan nga ikaw gyapon, may ara gyapon ka, determination to live before God, before your family, before your brothers in Christ, before any man. You are still encouraged to continue live the life that you have in a meaningful way. Hindi nga kakabuhi lang nga daw gaugtas. Kundi kakabuhi gid nga malipayon. As I heard, as I remember sa kuna may nagsiling, I am not enduring in my service. Kaya namin Scripture Matthew 24, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Siya nga makalahutay. And the word endure, na may malasing implication nga, dugantos ka wala. Sila nyo, I am not enduring, I am enjoying. So, check yourself. Are you enduring or are you enjoying? Daw, dali mag-slide lagi kayo nga. Kawan na may lawin yung pagkalaga. Daw na may oh, if you are the bride today, you will enjoy living for Christ every day. Nagmaarang idrasyon nga mo ka na, this message is the reason why you live a happy life every day. Anong gibasa na ina? When Christ, who is our life, shall appear, we shall also appear with Him. Did it say in glory? Yeah, in glory. And who is Christ? Repeatedly, our prophet said, Christ is the Word. Did he quote in John 1:1? Did he jump to verse 14? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Did he go into verse 14? And the Word was made flesh. That is Christ our Lord. So the prophet said, so Christ is this word in the Bible in printed form. Hindi niya lang understatement na o overstatement niya. It is exactly the truth. Never, because even you and I, we could not be more than our own word. You are what your word is. Ang imong kapasidad, ang imong dignidad, ang imong honor, anaara sa imong hampulong. Kung di ka kamaong bubaraw sa imong mga sinultihan, di gitawag kang wala kay amor propio. Wala kay sinultihan. Di ka masaligan sa imong isip katao. You are as good as your own word. So is God. His word is what He is. His nature is made known by His words. What He says, He do. He does. He do. What He promised, He fulfill. Do you believe that? Hallelujah. That is our message this afternoon. Christ is our life. Naduluman ko ni Blandogay, nakabasa ko, abot ko nyo na nakita sa YouTube. May luha ka dangke. Tinutulanan nila ko dangke. Ang dangke, amo na ang gamit sa una. Bisa nga sa subungan ni Goro, basi may mga lugar pa din may dangke. Kasi ato diri, I think wala dangke ang Pilipinas. Ang adi niya, baka, karabaw, kabayo. Nga sa uma, amo na ginagamit nga, hayop o kung sapat nga ginagamit nga manugdala sa mga bugat na kargamento, no? Mga kopras, mga humay, mais na itong dalon kunin na lugar, katoy man magpasan imong tungtuangon, so ikarga nimo sa magbubuko sa karabaw, baka. Sa una, dangke. Sino kadugdog unang gisakyan ni Jesus Christ pagsulod niya sa Jerusalem? Have you remember that? Ang gisakyan niya, dangke. Kakano nagtabo ka ni? Ara na nasa sapat ka gospel, ara na nasa hingapusan. Kasi that is now going to His crucifixion. Sa ako nakita sa YouTube, may duha ka dangke nga nagatindog sa higat sa dalan. Posible ko ro, gamit sila sa amo, kanatamo mo ro, nagpusit sa unahan, kagigigot na sila sa higadalan. Kang istoryahan na sila kadangke ang namon, ito dito sa istoryahan ay, siling-sing sa kadangke. Brad, Brad, hindi, simple, paano mo, example ng istorya, may mensahe na siya. Brad, abi mo, Brad, kahapon lang, Brad, ready ako ay. Isakyan ko ni Jesus. Grabe. Pagsulod na ko, Brad, ang ilang mga bayo ilang ipanghukas.
ilagin haliin sa dalan na akong gilaktan. Pwede ka palakpakanay, singkitanay tulo. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakanay, husana, palakpakanay tulo. Hapon pa lang to. Karon ali ko, duway ba simigi sa paksakot? Sinigay sa ito pa nga nangkit. Amo na, Brad. Pag wala siso sa aton, way-way kita. Basta na ko, wow! Spiritual! Kung silingon, Brad, kung wala si Jesus sa aton, why? We are nothing without Jesus Christ. Allow me to read this from the prophet's message of 7 church ages. Amo, Joy, kung kaya mo, Joy, kaina daw sa prayer ni Brother Fidelino ni Minsion. Core bejeweled. Enjoy. Core bejeweled. Corpse na corpse ni patay na lawas. Corpse. How do we pronounce that, my teachers? Bejeweled. B-E-G-E-W-E-L-E-D. Ano? Atong mensahe. Christ who is our life. Bagyo tayo. Tapos daw. Hawokit, versikulo na ang naglakad sa taliwala sa Pito Kandilero. Si Jesus Christ na. Hawokit in the midst of the 7 golden candlesticks. Na sa Revelation 1, ha? Chapter 1, nananiyak siya na sa mga verses sa chapter 1 sa Book of Revelation. Siya nga naglakaw sa taliwala sa Pito ka mga bulawang kandilero. Pagka makahaluganon kini nga mga pulong. Kung imo kini sudumon sa kasanag sa kasulatan nga naghulagway kang Hesus kaniya nga si Kristo nga atong kinabuhi. How meaningful are those words when viewed in the light of the Scripture which describes Him as Christ who is our life. For Christ indeed is the life of the church. Mali kung kung dyan, basta mag-ana-ana din. Hindi pwede mag-pasta lagi sa Diyos. She has no other life. Without Him, she is simply a religious society, a club, a meaningless gathering of the people. As a corpse bejeweled and dressed is still a corpse, so the church, no matter what her programs are, and her gracious efforts might achieve, without Christ, she is a corpse also. You see? So, gihulagway ni Branham ang iglesia o kung unsang panagtigom nga ang pulong sa Diyos gisgutan o gisgutan mo yung pulong yun sa mga gadiring sa iglesia sa kasimbahanan regardless unsang galana, Baptist, Methodist, Pentecostal, Mormons, in time o unsa man ang gisgutan pulong ang Diyos sa Kristo. O niya, sama sa patay nga lawas bisag imo pagbutangan tanan ng mga alahas, aritusan, butangan rilo, kwintasan, sapatusan, sininaan, tanan yun ng mga halong pagpabistis o sa kalawas. Kung galing ang lawas, ginistihan, patay nga lawas. Patay gihapon, bisag kung saan pagpaanindot pagpabisti. Ingon sa ilani po, ha? Mga exons sa kaya, sa kalawan, di tayo ninibig, sila lang ni. Kaya mo ginalaman yun, ako nakita yun sa Christ, sa mga preaching sa pulong sa Diyos, sa mga gadiring. Basta mag-iskot ng pulong labi na kanaba, mag-iskot mga pagsaway, pagbadlong. Uban lang na ang igo, anak, dili ikaw. Ikaw nagsulti. No! Kita ba nung i-apply ka na sa kagalingon? Kag doon ay panahon sa pagtatlong sa siko, karundrang panahon na. Ugma, wala na panahon sa pagtagtatlong. Kung na panahon sa pagkoreksyon sa itong kasaypanan, karon, ugma, wala na niya. Kung maabot na sa Jesus Cristo, ang atong giawin kanina. Sumusa, inana ko ng iglesia. Bisag unsa pa ang iyang mga matang sa mga programa. Ang iyang mga manindot, mga pagpagabudlay. Kung walay Kristo, siya patayng lawas. Sa magpatayng lawas sa tao. Apan kung siya ana sa iyang taliwala, kay mamunta ng scriptures, ang naglakaw sa taliwala sa pito ka mga bulawang kadiliro.
Si Kristo nga nagapadasig kaniya, motivating here. Nahimo siyang kahigulungan o katingalahan sa madamong tao. Pero atong ibalin, di para atong makalaki sa ni Kristo itong mismo ka. Pulong siya. He is the Word. And of course, He is not just Word that is in the heart. He is the Spirit. Kaya kita nakaabot sa punto nga di kinato dapat i-spirit ang pulong ug ang Espiritu. With this Espiritu, the Holy Spirit of God. Because the Word can only manifest itself with the Word, with the Spirit, which is the life of the Word, acting on and upon the Word. Kung si Kristo bubiya sa usa ka panagtigom, what do you think ang mahuli? Or what do you think is the reason why na si Kristo malagpot o mahigawas sa usa ka panagtigom? Do you think what the reason is? What is the position of the Word? Of course, anti-Word. Nagsupak sa pulong. Kung siya may sapak sa pulong, creeds and dogmas and teachings of man. I think Mark 7:7 na. Sa kawang, sila nagsimba ka na sa kawang lamang. Kagihimo nila ang pagsulunan na pagtulong sa tao. Kaya lamang pa. Sige din, Joy. Mark 7:7 ka na kanila. Mark. Mark 7:7. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kisa kanako, Christ. Sanggit sa ilang pagpanudlo, ilang ang kita kadoktrina, ang kalagdaan na hinimo lamang sa mga tao. So si Kristo ang kinabuhi sa usa ka panagtigom, sa usa ka society of people, katilindan sa mga katawhan, kung maghiskot ka sa pulong sa Diyos, mamao si Kristo, siya ang kinabuhi niya ng mga tawhan. Kaya ang Espiritu mo anak lamang sa pulong. So kung ang bato ng pulong hugda na ng mga tawana, then Christ is among them. Nakapag-iswata sa tinisyo sa 20, di ba? Dinuwag tuloy na gusto sa kung ngalan, anak ako silang taliwala. Ang naibaw mo kung sa'yo may talong sa usak ng panagtigom, kung biya na ang matood ng pulong. Pagpupuli ng kalagdaan sa tao. Mauna ang gitawag na denomination. Di natin yung pagkakumunan, kinagdungin na sinisayang pugun training nga, mga termino na lang, definition, organization. Pero kinod may iligugma ko, ininsi mo na, mauna ako ang i-review sa pagkantuang sa palang dyan na diniti. Grabe na inspiration, ikabot sa ako. Akong i-review, nakita na ko ang 7 church indices sa bagay na, usa gina sa pagpilar nga subject na sa intay o pagkadahanang libro na ang ipanghatan na o naa sa ato ang mga puder. Pero sa nang akong gidetal kuya, kung sininglis pa, nagligas ka gamay kung sa lang kalitra. Liter altik, liter ila. Word and the word. It's either the word in our midst or the word entering in the midst of a society of people. Pagtanaw na ko, ang kinuisyon na iskali ko, gusto na ko nga, kurang ako naman talaga gusto kong makikita kanunay ninyo. Hallelujah. O bisag inanin ang panahon karon sa pandemic, gusto kong magtigom sa kanunay, o hiskutan ni kanunay. Kaya nagtuo ko ang Holy Spirit sa Diyos, bukam down o buhat ang inspiration ng mga pulungan nga itong madunggan, diya ka tagsa-tagsa. That's right. O diya ka maka-appreciate sa working sa Diyos, kiri sa yuta. Amen. Hallelujah! So, denomination, no wonder na itong propita. When I was new in the message, may duha sa ka-title sa message na ka-struck na ko. One is titled, Why I Am Against Organized Religion. That's right. Okay, usap yun. Why are we not a denomination?
So, nasa shouting nila, ako masaw na. Pagka kalugas ka, Joy. The very hour that you mention denomination, sige din. Ang ginoon lang, tugon lang isang protocol ba? Although it is not bad, bisa sa karong pandemic, hindi ba ang protocol? Yeah, there is a poem na kanang maayo sa mga tao. But mga apulayan kung aspito hindi maayo. Sinuwise in the church, the limitation of the time, kay mauli pa ka. But we have to recognize, mauling kinabuya ka niya ata. Naapay mga budak at utangdo na unta, wala na kay tayo mo ka. Wala hunong ang pagkain, wala hunong ang pagpamati sa pulong sa Diyos, wala hunong ang pagsimba sa Diyos. Kini ang mga topic, hindi mahatagang limitanong pa na. Mauna nga, kayo kulon, kung ako lang din is just considering kung imutang ka aming mahitamo. Kung nawan anak ko, mata nga makahimo pa pagbasa. Saan na lang ko? Kaya mo na dibasa ko na ko na when Christ, who is our light, ni Jesus Cristo. Natuon mo sa kasulatan, di nga niya mga palisip sa dosiyo. Kaya mga scrolls ni Moses, nagtuon mo anak. Kaya nagdahawag ko na dahil inyong kinabuhi. Basahan ninyo, kaya ka na, nagsulti na bahin ako. Kung hindi mo doon na, kung unta, makabatong mo kinabuhi. Kaya mo tinuod, tinuod, di panahon na. O wala kini yung mensahe, be it from the Bible or from the message of the hour. I don't know, Lord, if it is still me. It does not matter how abundant I might be in receiving the natural stuff of life, food, drinks, water, a good house to live. I doubt kung mabuhay pa ko. Kaya saksi ko nga the only reason now that I have the passion and the will to live is because of the Word of God in this day. From the Bible and from the message of the hour. That's right. Ako, emotional ko kasi nga tao ko. Every time mo agin sa balay sa silingan, sa magkakali sa maghapon, ako, strong kayo kong imagination kasi sa tao. Kaya mga naman ako spend sa kanadlaw, imagination, meditation. So strong kayo ko mo figure out ng mga images, di matas na yun ko. O ako, kahit naman si Mami, kaya sa gawa sa balay, may lamisa, dali sa pinanong sa igawa o inita sa susulon. Pag siya doon ako sa gawa, kung na-imagine pa ako, the night will shall left this life. Kaya live stream pa ito sa mga young people. Sa oraw na, mula na gikumot ko doon anak. Kung kayo ko dalay ko ka Diyos. When you look at even the most morbid and sorrowful situations, if you look into the eyes of eternity, then what will be expressed is eternity. I did not lose the puma. Yes, in the human side, I did. But she is not gone from me. Higura lang sa ako sa dapat na wato ng karan. O kung nakita namin dito, hallelujah! We have the last hooray! We have the last shout of victory! So why should I be sorrowful? I must go on. Light must go on. Ang tungod ni Kristo ng mga umisay, I must live more courageous, more happy. Hallelujah. Subos sa di kinatutugtan nga ang tulong sa Diyos, mawala sa atong kalawala. Although in the first place, dili atong kaningunga at kini atong mangkon. Because we do not have ability and the power to discover truths. Truths are revealed, they are not discovered. Right. Blessed are you, Simon Peter, because you have discovered the truth of who I am. Blessed are you, for my Father, si David, has revealed this to you. So then how much you spend hours in the night to study the Word. Yes, you have to do it. That is part of your natural obligation. But at least the Father revealed it to you, you will harvest nothing from your study. So, if the Word or Christ is taken from your midst or in your midst,
then you are bound to go into a denominational setup. What is denomination? A name outside of Christ. What is denomination denominational? 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, salapi, 25 centavos. Name it. That is a denomination. A name. Na dili na equal sa iyang original amount. The church established on the day of Pentecost was not a denomination. It was the church. Kung sa diya imo na nag-splinter, imo na nag-kiharon na church, ang iyan ang kihad denomination. Ang Diyos dinibor, ang iyang iglesia imong hation, imong i-divide. That's why God do not like proselyting, do not like faction building. Muna nga na ano na Joy? Ano? You remember that remember ng second last sentence, remember that the very hour that you mentioned denomination among you, I do not care how sincere you are. Take man for your leader instead of the Holy Spirit to confirm this word. That's the hour you die. Intan maghago-hago siya pa man sulti ana og di na bakatan sa Dios nga nagpadala niya nagamit niya. Sa na gayon nga ikaw magasangkit og denominasyon sa tubag ngalan ba sa inyong kaliwala. Wa ko magsapak, wa ko manumbalik unsa ninyo kasinsero. Tao ang inyong basihan, ano inyong sundon, nga mao'y magpamatuod din pulunga, inay ang balang espiritu. Mao ka ng takla ang mga matay kamo. No one yun, Osborne ko rin, kapila ko nag-isulti. Bisag kinsa sa kumimbro din nga makaingon siya, di ka mutuan ang mahinang isulti ni Pastor, di na kinood. Hindi ang iyong ka. Ngita kong laing grupo nga, kaya kong ituan, sama ko sila. Para nga mayo yung paglakaw, kay bulakaw kay mananghin, naman kay pilakado, imo na balik doon, magkuha ko manaka na dili, clean imong exit eh. Bisag sa kalibutan, nakikitawag nga, Honorable Smisan. Good moral. Good moral. Good, hindi nani nga Honorable dismissal. honorable dismissal. Kanang imo bang pagbiya ba, kuan kining talahuron kay ngano man, walay nahitabo nga maot, wala kay gihimo nga maot, kundi tungod na lang kay legitimate grasyon na hitawa ka. Pananghid lang kay ngano man. Akong gitahon ang imong kagawasan pagpakita ka matuoran. Kung imong gidahong nga kini sayo, kita ka sa uto, imong gidahong nga siguro halang kay duha na either ikaw na sayo o ako. Kaya di pwede nga kung dili, hibaw sa espiritu sa denominasyon, ang ilahang ikoptan, ilahang kuralan, ngayon sila, di ka na nidugangan ha. Tini mo ay tinuod, di ka na nidugangan. Peryoda na nila. Peryoda. O niya, o sa ilang tunga na ay murang maglaing-laing, ilang palagputon. O sana sa mga uwat, o sana sa mga sign sa denomination. O wa paginitabok dining ato ang panagtigong kanaadto pa na gisuod ka ng espiritu ha. So doon na yung mga tao di ka maong mani, di ka maobang mo gamit bang discernment. Ang ilahalang kami nila ang pag-discern sa espiritu na sa ministry, ang doctrines lang. Ayaw sumilitin that. Pero panin iyang kinaiya sa manugdumala. Kaya kung i-enact kining spirit, that man is bound to fail somewhere along the path. Mo na siya. So, sa panahon nga, kaya ino ni mo dito ba? Uhunak ni mo, grabing tuon na mo ani. Na-scripture, bukay ng buhok, tinoon, wag ikaabot sa maturan. Lupigon pa rin mo na magkardinales, mga obispos katoliko. Sila man nagpasabot na niya. So, dili rason kay dugay ka na, garantiya na ng imong itudlo, tinoon. Ang balasyan, tinoon, imong guwali nila, o. Balik nila. Kusa, di ikaka-offend na ko. Pag mutalikod ka, ang tinoon, maluoy lang ko nimo.
kining butangan nga imo na batian ay wa di basta-basta gi tudlo lang. Oh. Subo sa ato batian ang warning lunan ha. Hindi kita mag-mention kini ato tinuod kaya kung hindi kini itong tinuod ni. Kasi ingat ko sa ilahon ka dito dito tinuod. Usa ka na nagpaglilis lani da ka na pagsulti na nga mo kinambog ba? Saya na nga anak wa nakabsan ka. Ay sus Pablo ni sa panahon nga ikaw magdahong nga ikaw manhibaw ana. Mao na ang panahon na wa ta kinhibawan. Oh, nakita mo sa usa po sabot. Dai ka lang ang Dios mo na trabaho nimo. Kung na kay nadawat dahil ka ang Diyos mo nadawat o siya sa mga science na panaygan matinayawon sa Diyos ang mga paminahon lang ang nagiunas kamaturan ang mabatay ang babak yawat antichrist dapat sa praise the Lord hallelujah para din sa inyo kung di pagsuwat ha tunay pagpasahod. Mao na may igsoon si Brother Branham, natandog yung puluwi ang Brother Branham sa panahon na. Wag siya masaktis kanaghanan. Kaya na dahil ato na yung uwang kayo ng panahon na. Suwad yan ay suwad naman ito niya, Joy. Laterin brethren. Laterin brethren. Usahay mo yung na ako bibigres, nakataniwan ito na kubi. Ako siya mo na, nawala mo ka, di pa na nakakaw ka. Bubi, diba? Tingnan ako, action akong lipong, di ba? Di ko tuloy. Ano man, sige ito kung pasok, ito kilamian. Pati maginito. Karong panahon na biya, naano yung panahon kasi, ito na ito, time machine. Kung saan nagnaroon sa mga trending topiko. Nanay na discover ko nung makina, musuod ka diha, i-travel ka, balik sa unang panahon na. Imo may bawaan ang paghitabo. Sa dugay ng mga libo-libo na katuloy inahitabo. O gusto na ko kang travel future sa year 2050. Pwede po, ang paghitabo sa 2050 ko, pamahitabo, imo nang may bawaan. Tungod na ito, time machine. Ang puto siya katinod ka na po ng iyong may punto ba yan kay ang post anak na idea. Si Einstein, Albert Einstein nga, ilang puting ka-genius yung klase sa scientist. Ingon ko, di mo ko anak, di mo ko, wala naman ko sa kalibutan, bro. Di mo na layos ka matuuran ba yan? Kaya siya magbasa ba ko ba? Dugay naman kayo na itabot sa panahon ng Martin Luther, nga hisokol sa Katoliko. Nung basa ko na kita, ako balik dito. Ang excitement sa yung mensahe, hindi siya sa libay-bit. Ako nang batiyo, hindi mo na mabugog. O balo ko na mabugog, kapag akademos, nabog ko. Bakit matindog ka? Kunya ang linyo mo, huwag mo na kayo sabon. Nagdasang ko sa prophet, back to the Bible, about the linyo. Ang iyon o ang iyon o kini Luti, Lam, Karniro, Agtukan, Nagbugog. Di ba mga kayo may karis, magbasa ko ulit ko ng duta. Iko na, watang nilinyo, kung matsaganan ako ang unwinding si nilinyo. Iko di layo sa matuoran ng time machine. So balik na sa denomination. Nanadyoy, tara ba? Anday sit, akana lang anay ha? Babaw Diyo tayo, Joy. Muna kong ipasabot nga nakinahanglan taas nga panahon. Kaya ako lang nasuban because it is next to impossibility. Kaya kamo may mga pangabuhi, may mga negosyo. Kanya ikaduha, ato lang yung nahimo sa tuang kadiring sa simbahan. Kuwang ang panahon. But truly mga utod, I live because of this message. I breathe because of this message. Imay na sa kinabuhi, I might die. Murag wa na ko reason to live. Even that I lost my wife, I just feel a little, kagamay na sa samtang memory lang. Manunduman ako sa mami. Dili ang iyang pagkababae sa iyang pagkasiyagi kundi ang pagtawag sa Diyos sa iya, diha ko makahimat ko, Lord, you truly called that woman. And what a privilege on my part, one of your attribute in this life, you allow me to marry her in her natural, in her life journey. Right. Kaya mo siyang attribute expressed in a feminine form. So that's why as a masculine in this life,
it is legit in the word of God that I could have a wife. She is the one that made that role. But actually, that is the attributes of God manifest in the flesh. Right. So, di ako kahilak. Pero yung na, losing here is the reason why nga mo. Partly. Kasi bigyan mo, sobrang na ng Kristiano. Tinood ka na. Partly. Pero look into the edge of eternity. Murag mahangin ba? Huyo-huy lang mo agi. Agi, wala. Dili mo stay over pala na. Kaya dyan lagi na, mo sinay-diti, wala dyan. Iday din ka, nakasulod. Di ba tinoon? Karoon in front of the brethren, sulti ko na ni. Pero ako ito yung ang saon di ka. Nagpungko ako sa pulding-ding, nag-i-spread sa malayin dyan. Higuwa sinay-diti. Nagpungko sa bangko, sa lamisa, na naay mga pagkaon. Pagtanap ko siyang mata, mag-aksyon puwa. Ginugay, wala ka. Nakita na ko ng aksyon sa hilak. Kaya okay sa pagkaon. Pero naghilak na siya. Kanong ipatokan mo ng kantang paborito mo, dibibig ko rin nga, don't cry for me. Ano naman kantahan? Ito ba? Mingon ako, Inday. Nalimot yun mo ang inyong amahan na apa sa ulol. Kung unang dugay mo ma-release, inyong kamingaw ni mami ninyo, kay sige mo. O luwa na pugong, hindi pa ginamakot. Kung dipindi na ko na siyang decision ko, how to spend your days and your time. Sundan na ako katong kanang puno sa salisan dyan sa inyong balay. Manunduan ako the first time na minlamang ko dito. Hingong Pastor Elsie siya dito, Mrs. Elsie City. Nakita ay nito silang lugay. Basta mo nang mo sis. Di mo ko namang exact course sa ang meaning siya ko dito gipos nga nakita na gini sa kanapo sa nakita na gini. Napalihang aksyon na kuang ko sa tubig ana siya mga tanong ni mami. Niya hipong ko sila sa Risa, hipong ko siya sa sigang bayan, hipong ko sumbong ng antami. Pwede hindi ako muspid. Pero ako ba lang maliparahan ka na mo akong gamiton ng mga pamaagi. Pagpalipas ng inoras, tukon lang ko si Kasing sa kamingaw niya. Mawala ng iikot. Ari na lang ko din eh. Right. Amen. Diri na lang ko. Hallelujah! Amen. Woo! Right. Why? Because Christ is my life. Amen. So how do you spend your days? Email? Nagsangkit ko email. Idiyan ako siya ng email. Kung siya mo ng email be. Mobile Legend. Ay man rin mga people. Siya may kukutan on. Mobile Legend. Sa tumakip siya ngayon nga. Sige, ito lang yung email. Mobile Legend. Kung siya mo ng email ko. Mobile Legend. Mobile Legend. Duwa na. Duwa na ka naman nga. Enemies destroyed. Wala. Pagkabatay, enemy was then pagkabatay kinako sila na ni sila ni sa itong mga people na. Pero kayo ko, bilig ko sa mga people kay mga trabaho ang giistoryahan, mga obra may ko mga responsable kina mga people. Dugay-dugay mo yun na, ay isa-isa ka na sniper. Hindi kayo nabasa ko message po. Hindi ako din ako dito. Ingon na, ano na? Enemy was clean. Kung nagduwa man ni computer ni mga tawahanan eh. Dugay-dugay ko na, enemy was clean. Natawa na sila. Ikaw nalipay ko sa amin nagtinoon ng kaaway, patay na. Buhi pa kay kaaway, oy! Okay, mahuman ang ilinyom, ilabay siya sa lake of fire. Dito pa nga, pwede nang ngayon, the enemy was slain. Katakatawa po naman, si Buhano pa mga ungog ginagko. Huwag ini, kasi na lang, inanagin yung people. Sige, huwag na kong i-endorse, pero maghamto, magplakaan daw mga tawa. Hasta ka rin email ang Japon? So, depending asa ka maglingaw-lingaw. So, dira ha, ato masahon. Kana. Si Brother Branham sa gigamit na sa Diyos. Gigamit na siya. Tako na kayo ang iyang movement. Ang mga nasa ibabaw sa gobyerno, nanga-okay na. Ang kanhi congressman sa Amerika, nga midagan pagka-presidente, William Apsho, na ayo sa iyang meeting. Ga-wheelchair, pero nakatindog na. Pag-report sa iyang gitrabahoan, I think, White House puro. Okay. Congressman man siya, sama sa mga congressman nato na report sa upper chamber sa, kung saan nga, building Congress. May bawaan man nila kaming na ilang kauban congressman kay mamatian nila ang roida sa wheelchair nga tingog. Dras siminto.
Batian nila nga na. So at sanang mata, ulo dito lang daw lang. Main door sa ilahang building. Karon kay ako nagko si Sunod. Sunod na sa amin, buol at tao kita. Sa kanang Kristiano, itinyo ko no. Dagan. Itinyo hindi na iyo seryoso. William Branham is the prophet of God. Right. Tunaw ka ang tiwag building. Shocking. Kung sige kayo silahang kaubang congressman o kinsa ni William Branham ngayang i-testify. Right. So, Brother Branham hit the headlines all over, all kinds of social media outlet. Right. Television, na dayon ang mga announcers, mga programa. William Branham ang the talk of the town, trending. Right. Newspapers, bisang radio, churches, merkado, terminal, plantasyon sa mga katamnan sa Amerika, ang mga trabahador. William Branham ang topiko. Religious churches, William Branham ang topiko. So, daghan na sa following, naging membership, pwede na daghan na. Mga kasimbahanan, nakulbaan na nga ilang mga membro, mga mahubas, mga wala, mukanto na kundi ang tigom ni William Branham. Amaw na nila yun. So, glorious, no? May mayaon kayo. Kung di ka magmatnon, may una ka, you are somebody. And you remember, the last story that Brother Branham was almost rejected by even by his classmates. Why sinila na karong? Why kaon na karong? O niya ang ginikanan pati mga pigadoha, palahubog ang amahan. So nobody likes him. O niya karon, ang mga great sa gobyerno, ilado na siya, magtampo na siya. Just imagine what kind of, shall we say, status in the society Brother Branham has attained just simply because of God's schooling in his life. But the lesson that servants of God had never learned is they could not maintain that status of being just a servant. Just be in the hands of God to be used for soul winning. They started making a name or denomination is a name. Out of the ministry that God has given them, then win millions of converts, but make them slaves to their creeds and dogmas. Because God is bound to lead you if you will lead Him. The prophet Samuel nag-ingon kang Saul, kay imo siyang gibiyaan, ikaw sa iyang kitalikdan o gibiyaan ingon nga hari sa Israel. Tao ako na mubiya sa Diyos, dili ang Diyos ako na mubiya sa tao. Adam, diin ka! Si Adam at si ibang unang bibiya kang Jehovah, dili si Jehovah ang bibiya sa ila. They were all well provided, but they listen to the voice of the enemy, they leave God. So, kana tumasaw na. And so you find out that in those things, now, when it first started to come here, when I first started to come here in Phoenix years ago, in the Pentecostal move, mga elders, I want you to follow me, had an opportunity to start an organization myself. So si Brother Branham mga hinigog bakit atong gituan naggalamiton ni Kristo Jesus ng propeta, may naasik kahigayunan nga maghimog iyang kaugalingong organisasyon. Masana, the Lateran brethren came to me and said, this is it. Let's start. We will be bigger than all the rest of them. Ako hinaynayon ha. So ako gisatag sa asmas ka ako ang matipon ang mangalan sa mga tao nga nagpalibot kang Branham sa dahil sa gigamit sa Diyos. E.W. Rasmussen, Ern Baxter, pagkadaghanan nila, ako silang gipagbasa. Sa una, hangtod karon. Sa una, doon na sila yung mga silent, shall we say, na sila yung mga hipos ng mga ikasaway kang Brother Branham. Sa iyang labanan sa iyang pagtulunan, hindi sa mga milagro. Di ko na deny the miracles. Ang mga teaching sa prophet na sila yung mga disgusto. Di lang nila ma-voice out sa una. May naiusan nag-ingon, basta sila na musulti ng mga doktrina. Magpangagot ang mga kapastoran sa mga denomination. Ay lang mga kamot, nga anak sila. Nga mamati ka Branham. Kaya di ko ka mamuplastar sa bisag sinultihan, di ka mamuplastar. Busa sa nagbasa ko ng iso, nag-ingon ko, kung ako nag-balik sa pagkikisunan, o correct ang inyong pagpagaya sa Holy Ghost, di mo magbati og bugal, di mo magbati og
hambog. Kung sa baylo, kabatyang mo pagpaubos. Imagine, daghan kayo ang pagsailuhan sa tagdog sa Holy Ghost para lamang makaabot sa imo kinipulunga. O bismo ang atong paluwing dili ni siya nanatulog sa sakit nito mga dili ni immune sa gitawag nga attack sa yawa para mahimo kung siyang di mag-isa mga denomination ka ko pero at least i-welcome nimo ang denominational spirit. Katungwang niya ba, the moment you mention denomination among you, I don't care how sincere you are, that's the hour you die. Take man for your leader instead of the Holy Ghost. Di ko yung nagusulok suha, pero kitong umundakhan kayo, di ba? Sa mensahe maugyapon ko, basta ka na usa sa mga inilang dagkong kapastoran sa in time, pag sila yung batang interpretation, mura silang, atahan doon silang musupa. Pero ilang mabatian sa kuan mo lang ka ng kutimoy mo ng klases pastor, they will not give so much attention sayo na nilang ilang supakon. Pero dako gani ang ngalan, dakong paluwi, ten nilang pamilya ka o din mo ito, dili isulti ko na kayo nahisa na nila matakis na rin dinitrot, murag di sila kamao mo supa. Di lahat yung kamatuoran mo gano'n, amat-amat lang i-adapt, kung dili nila maprangkang ilang i-adapt. Di ko not withstood the truth to keep on marching on. So, kini mga Latin and brethren, mga tadini basta, ganun kayo ko, Lord, bisang ginusa kung ako nang i-mention, Lord, allow to me, Lord, ma-mention ko with due respect. Kaya kini mga tawhana, close pleading Barbanham sa una. Nagtuo ko, gisakitan sa Barbanham nining mga paghitaboa, ng iyang mga amigo, mga inilang mga kapastoran, mubiya sa iyang mamot ang panahon. Dili na sayon para ang Barbanham. Sakit na niya matiyo, pero why may mo? Word is word regardless. So I must mention these names with the same respect that Barbanham respect them with being his friends way back nito mga panahon na. So sa diha na nga, pag-ingon mo mga, akoganinis mo po di gini ko makasugod ng organisasyon sa kong kagalingon. Kining kita mga Latin brethren, miduol ka na akong nag-ingon, mauna ni! Sugod na tayo na dako pataanan nilang tanan diha. Nga naman doon na yung Pentecostal, doon na yung mga Baptist, Methodist, Mormons, gadinagko na na. Isa pero kining imang movement doon lang karoon. Tando maninggi ka ng mga congressman nga convert na sa meeting. Mga milyonaryo, nagipangamayuan siya na ayo, gitagaan siya, gipalanaan siya mga tinao na ay chiki. Ang lista dito sa chiki, $1,500,000. Sa sobrang pag maghimog ng organisasyon, kada sila tanan gagmay na kumpara suwa. Kung saan ang daan, karang kumintas ng propeta. I said, mercy. Kita nyo diha, diha. Usap ng message sa yun. Luuya, oy, muli ng mercy. Luuya. That's not it. That's not the thing, brethren. You are 1,000,000 miles off the road. 7th grader. Mga Chulodians ni. Mabitaw nga, maglain sila pag doktrina isot sa Peter naman. Chulodians ko ni. Ang uban na nagtagkuha pang advisor sa White House. Amin niyo. Ako ang ginit. Advisor ka sa White House. Di ba ka respetado sa presidente? Ang imuhang leader. Kung po hindi ka na mag-lead of state. Unya, tudluan ka lang ng 7th grader. Hindi ka mamugamit o grammar. Yesterday, we was in. So you must be ordained also to listen to this ministry. Kung ikaw mang yun, son or daughter of God. Hallelujah. So, Musa, kung merasyon ka rin magkayaw, kini ang kamaturan. Kung makita niyo ni, you will be with me. We are all together and praising God together. Hallelujah. Yung balik kong stop us. O magsugod ang shooting COVID, mga loyag yun ta. Asa ibang bata, ibang bata rin mo. Di na mong surisuro ha. Hindi ibang bata, ang pagpapauli ino nimo, sinilas bilin sa pertahan. Hala, pangkuhan, pag-sanitize ka na lang. Duda na lang ka, dudahan na nimo. Hindi kuyawa ko ng pansurgon. Basta madugin itong saling-saling na niya. Bukalit lang soon. Hindi mo sa imo. Hugtanay na lang yun eh. So kansaon nag-lockdown ko sa magsiningan, ni hilanat, wala ko katilang hilanat. Ni ubo, wala ko katilang ubo.
Mayuman ko sa inyo, giubo din mo na nag-COVID. Oo nga, wala man ilang stay nga. Si Sister Norma, nag-itulahanan ng mga bata, ingon sila, katong mga himanipis ni Sister Norma nga symptom, COVID na tudan. Dali ang ginulang titipigan si Sister Norma sa Ginoo. Kahalos ang tanang nag-testing ni Sister Norma nga mga sign, COVID na eh. Pero wala ka na yun. Plaktakan na itong Ginoo. Hallelujah! So, nga ba na? Because Christ is our life. Karoon, patuo ko. Sa ilo ko paminsan sa COVID, di na ko kastani. Balik-balik sa sagay, hostil lang. Mingon ako, kung maging-ani, kinanglan ng mga dikon, magbantay na niya sa kuwa. Kung naay mo, akin sa amo, ang mga pinamukailan, lulod. Di pa sundod mo. Gusto maging-tragay nga ang mga last minute makitaan. Dagang ka nagmauna-unaan ba sa mamati ka? Nayang sundin mo ka. The greatest curse or plague, ginaplag ang pronouncing suna. Di pa mag-report mo katoon karon na. Mutindo nga nito nila mag-pronounce ng word na P-L-A-G-U-A. Ayaw nyo i-pronounce nga plague honey na, plague na, no? Okay, plague? O, plague. Tagkyo, plaki. Naghihatag ba ng plaki? May UE nga po na siya, pero di na plague, di po plague. Plaki. Di mo kung mga bright, at least, may kagayon na lang na ka mauminsyon sa exact pronunciation. No, di mo na ito kung i-adapt na what is right. Let's continue. Came to me and said, minilyo na kalayo, brad, kaya inyong plano nga mag-diminita. Kunya, sila gagmay kumpara na ito. Layo-layo kaya na. God will never bless it. Di nyo na panalanginan sa Diyos. Basahin nyo history. Nakarawa. Mga elders, pag inyong balay na ang wifi, himusla na ito ng modern technology. Di nyo mo pulaan kadadlaw. Kung mahilanat mo, di na kadayon. Di na kadayon lagi Basta. Usarap sa witness, anak, nindot kayo kung mga adlaw. Ikapas nila, pag wala ko ni magsilig kong pungko. Mami, di mami. Mami na taran. Wala. Pero panunungan ko sa mami ko. Pwerte itong bayhan na pagtawag Ginoo siya. Sus classmate na may sauna. Mo dahil ako hasta. Ang among life as a husband and wife. Yeah, akong planungan. The joy, the happiness, ang mga away-away, ang mga misunderstanding. Kada tanong kumplito na, masulod na ako. Pero niya may ko niya, ang sama no, kaya wala naman siya. O wala siya si Kristo. Nawapon? Oo, no, bisamot pa kadami. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. See? So na. Di yun palanginan na sa Diyos. Basahin yung history. Read the Bible. There will never be... Okay, there is hasta. Kaya basahin ko na nga kung ipang kwadre. Sige, Joy. Another yung harvest time, Joy. Harvest time. Mawagyan po kung natin yung harvest time na. Lati rin. Ara. Okay, bababag yun. Muna na rin po sa ibabaw sa ating tayo. Wala siya. At pundo. Listen, friends, what they were leading in. We have had a 15-year revival. Gikan sa pagsugo sa Diyos, pinagikangit kang barbar ng mga lakat kas di mo kalimutan ang puwi ng mga presidente, mga hari, mga prime minister, mga kadagkuan sa kalimutan, pangamuyui. Ingna sila, kung sila mo to, anghel ang isugo sa Diyos sa imo. Unya, human sila ayohon, ilang kinamoy ialagad na. Ingna sila di sa cancer, di kamarong sa imong pangamuyo. Listen, friends, what they're living in. 15 na katuwing ang milabay, wa yung denominasyon nga nahitamo. Pero mga igsoon, akong gibasa kini mga tao, Luther, Wesley, Zwingli, Calvin, John Hus, pertinighanan nila. Kadausa sa ila, tayo nga ang 3 years or 2 years, ang ilang movement, bagi sa bigit. Si ila lang tunga mismo, magkalubot sila ang mga isyo. Money matters, leadership of mga doctrinal differences. So kada mo ilisyo na bisa ko sa sila wag yun naka-eskapa na anak na cycle. Kung sa inyo itong hakdon pag-ubrat ng denominasyon kay muda ko ulit kay sa talang karang mag-isis. 1 million away from the truth. Read your history. 15 years na rin wag yung denominasyon.
Canada. Sino ka ba dyan sa muna college ko, sa muna high school ko? Sino pa ka nung Virginia Jones? Sige. Ako ba natin isa? Ato ba lang nagkanto wala sa Guyana, South America na? Ang iyang mga membro nga 900, iyang gihiluan, betong niya ang sayanay. Right. Okay, with you respect in John Korea. Sama ba dito hindi mo na sinihilan ko nila? Nakuha dito sa Dinagat Island, nakuha dito ang nilahang pinuno, si Rubin and Dio. So, dito with you respect. Katuwa na sa tao mag-practice yung religion. Nandiyan sila mga lugar, ibalik niya ang Kabaw, ibalik niya ang Yuta, kung sakay sa barko, kaya sila dyan naman na kayo for spending members o buwan ko sa Dinagat, kay mahulog ang Skylam, sila na hindi mga maday o mahulog ang Skylam. Kung sila, so ilang kabog, ipabaligya, ako kung sa katilang istorya ng pagod na bagyan, pagsakay sa barko, somewhere sa Pilipinas, ituloy sila sa mga pirata. So, tanan, hindi na katauli, kaya wala na may yuga, wala na may balay. Ang ako mag-iintag sa first cousin ako sa kuang tita, tiya, iso ni mga nini, para tinaghanan ng membro sa Mautos si Jim Jones. O si Jim Jones, akong gisert, mauna mga elders, ang rason nga, ignominis pa ng kulto, kaya si Jim Jones, ang founder na ito, katong kakulto, amigo ni Brother Branham. Ako di isasay ko din kumandok kusisa nito. Basulo ni ko, propita. Kaya propita ko namin tinulis, tapos kiwa may membership. Sinti dito, kaysa na close ni Branham, ang nakatratan yung account ni Brother Branham, hashtag sa'yo pa. Kung anak mo, nakapakyas mo, nakasugod ni mong palo sa guns and platet, pero higta na ako sa dili angayan ka imong itrato kang Brother Branham na nagpasabot mo dili po mo mga ordained followers dili nga propeta. They went to Canada. Og nagdalag pila ka mga Lateran Britain. It died right there. Remember Lateran? Oh, nagtuog ka sa propeta, sakita na siya. You, brother sawag niyo, where did it go to? Where did anything else go? But what did the organization get out of it? Millions of converts and made slaves out of them. So dagan sa mga millions ka naman, grabe mo, mga kapatid mo sa plain for the sake. Kung saan na nakakusog sa conversion pag naamoy manifestation sa power of healing the sick. Maayo ang apuhan ng lulo. Na-convert ang mga anak, mga kabuok, mga apo. Daghan na kayo dito sa'yo, ako na ilan ang natalo. So millions na members dito, clearing ang kalasangan sa pag-ibig ng Jimmy Jones, i-clearing mga bukiran sa Dinagat, o nag-over sila mga housing project, o diya sila nalahan, nag-cleaning ng mga misyonaryo para mulawak pag-ibig ng organisasyon. So, made slaves out of them to their creeds, become rich, and building millions and billions. Nakayon ko, kamong mga experience community, bisa ko sa inyo pakalain ng propetadi, gimo kanalan ako. Kaya tinip lang ganun, og tiki ni sila Branham, malibad ng mataan sa potensyal ng mga $1 million ngayang nakungkong tungkol sa iyang ministry. O kiniya mahigala, mga amigo, nagtuwa ko na sumuki sa rungan, namiya saya, kaya gusto sila mag-ubrag denominasyon out sa ministry sa province niya. Milyon mula ilabos sa matuoran. Nangadto sa Saskatchewan, Canada, nadag mga membro, o nanguha pag ito, mga bagong converse pag ito silang Pentecostal good, restoration of the gates ang ilang ministry, gibindicate sa Diyos. Pero igihimo naman nilang mga ulipon silang doktrina. Hindi mo ingon sila, mag-ubrag building na yun. Why ginag-practice sa itong propeta? Never! Ang iharag yung gihimo is to be able to receive the inspiration of God to unveil the third-fold mysteries in the Bible. Kaya diya ang bride, makakita ang identification of muna ang iyang ministry. Di ba siya? Is to hunt for the bride of Jesus Christ. Hallelujah! Unya, may building na, may mga millions na, may mga bangko, may kwarta sa bangko. Mingon din, the Lord is coming! Mingon na yun. Sending preachers to seminaries and things. And educating them. And man-made theology, like Luther, Wesley, and the rest of you. It becomes a shock. Explain ng Bernardo kita shock. So, hain lang din O magpabilin ka sa mensahe sa messenger, huwag kayo adapt sa inyong fellowship. Unsa man kagamay, unsa ka nako. I-maintain lang ang purity of worship, purity of doctrine.
starting from the belief of one God in Christ, in holiness, in discipline, and all as far as the Holy Ghost will reveal. Praise God in the dictate of your conscience until the squeezing time. We will make it to the rapture. Hallelujah! That's the blood of Jesus Christ. Halimbawa, ako ni Bagwas, mapulaan yun mo kay kung gumanan any good pro. Pamatiin ninyo na eh. In contrast to Luther, no, paminaw ki-teacher ka sa church. In contrast to Luther, Calvin, kini si Calvin usap po ni sa mga bantugang reformador sa past ages. Began his institutes kani instruction, not with justification by faith, but with the knowledge of God. Dili ko sama ni Luther, si John Calvin nisugod sa iyang instruction sa Biblia para sa iyang mga followers iyang panahon, dili is a justification by faith, nga mao ni ni Martin Luther. Kundi diha sa kahibalo sa Dios, but with the knowledge of God. Luther found refuge from the terror of God's dispensation in the mercy of Christ. Calvin could more calmly contemplate the frightfulness of God's judgment because they would not descend upon the elect. Kasi Martin Luther ay na laging major thing, the just shall live by faith. Pero mismo ang maong doctrine sa the just shall live by faith, nag-ingon sa Romans 1:17, we must move from faith to faith. Si Calvin nilabaw pa kang Luther sa understanding sa written word. Pero sa propeta pa nato, managi nga po yung mga loose ends. So, si Luther, the just shall live by faith lang. Pero ang iya ha, nagtulo ni siya predestination o eleksyon. Si Calvin. Si Luther, pag-abot na sa doktrina nga ang Diyos, usa ka Diyos nga, hilabihan kasuko sa mga taong dautan, unya, mahukom sa mga taong dautan. Si Luther, naniguro ni ini nga di siya maigo sa kasuko sa Diyos, diha sa makasulatan na nagpadayag nga ang Diyos maluluyon kanato diha kang Kristo. Jude 1:21 ug daghan pa. Si Calvin, kalmado ra kayo nga namalandong, meaning makalilisan nga hukom sa Dios, kay kini dili man mo tupa sa mga pinili. Kay si Calvin nagtuon man sa eleksyon. Kung pinili ka, kung pinili pa ka kastigohon ka sa Dios, silutan ka. Huwag mo na may silot, sa mas atong bata pagdisiplina lang, dili paglaglag. Why bata laglagon sa ginikanang tarong? So kung elected ka nga anak sa Dios sa may malita sa New Testament, dili na himong malaglag ka. Si Luther igo na nagtugi justification by faith, di pasaylo na imo nagligan, pero di siya sure siyang pagka-eleksyon, di raw. He could not be sure of himself. Si Luther di siya sure siyang paglingon. Luther was noted, as noted, so no way of knowing who were the elect. Huwag na kimaw si Luther kaysa mga pinili ko, no? Samtang si Calvin, nagtuo siya. But ingnon kini mga tawhanan ni inyong tunan eh, ga-improve ang ilang understanding. Buto nagtulo ko last week, going upward. Pataas ang experience sa True Church. He did not require the experience of the new birth, which is inward, intangible to the sure latter. Calvinism moved away from him on the point and agonized over the signs of election. So, ang ipokusang tulo ni Calvin, iyagigi, pangamiw ang tulo, ang doctrine of election sa Biblia. For Calvin, these were the test. The profession of faith, po siya imong i-confess si Kristo ng imong Savior, as with Zwingli. Lain na po si Zwingli. A rigorously disciplined Christian deportment. Pag kinabuhi, tudlo po ni Calvin. As with the Anabaptist. Kini ka ba, Anabaptist, turan, mga elders, inyo
Namo na ini mga sources of information. Loy kay ini mga Anabaptist. Gipamatay ni sila sa mga Katoliko sa una. Og di ini sila mamatian nga katigom, sulungon sila, mamatyon sila. Imo ning Anabaptist ang ana na but ino sa ana again. Baptize again. Pero higuwa na po ng uban ini sa ulihi. Mao din ang improvement di sa mission. Going up gila yun. Nga naman, kami sa higuwa na si Luther, ang ilang mga bata, bautismuhan mga po nila. Sa uli, ang Anabaptist, nakatuon sa Biblia, kaya doon na may mga transmission, nga si Biblia, ang inabautismuhan, magadag kong tao, kanang kamaong mo repent. Busa ilan na pong gireform ang mga believers, nga why infant baptism. Muna kita sila, Anabaptist, baptize again, Ana means again. Baptist, baptism. So, gipamatay sa patindaghana. Mao gani imo ning una-una ko grabe ang itong panahon no. Murag pulan sa balik-balik. Pero pag ma-open ang inyong mind, inaani ang pagsimba sa Dios uban sa kamatuoran. Hinumdumi. Sa usunang kapulong nga maglali sa kintay room ha. Gipakamatya na sa mga iligan ng mga believers. Gipakamatya na sa mga believers sa mga baptisong. Aw lang baptisyo man ang struktura ng baptisong. Murag wa na ginura di na kontrobersi no. Pero sa panahon sa mga Anabaptist, nangamatay sila, tungkol silang stand anang kapahayagan sa pulong. Nang bautismo, sa dakong tao nga makahinulsol. So, sige mo sa Katoliko, pila na po ka pisos ang nawala sa mga Katoliko. Kaya daghang bata nga ngayong bunyagan, di na makwartahan. Tungkol nga magiging na Anabaptist naman. Nga ang gibasiyan nga di nila pabunyagan, kaya ang bunyag, wa sa Biblia. Bisan ang bautismo, wala sa Biblia. Kung gamayng bata ang bautismuhan. Ang Presbyterian, hasta karon ang ilang gamayng bata, bunyagan, mga membro sa mga believers, bautismuhan. Og naapok ko na ibawan sa end time. Nagbautismo, kinakanan ko. Pero ako nakaingon ko, hindi ko anak kasaway. Hindi ko anak musaway anak. Pastor man sa bahala mo sa niya pagtunlo iya membro. Pero riwag ko yun nga, sinisi, wala na bautismo Si Siyama, pwede na na. Kaya ginikanan mga abid man ang mga believers. Kinanglan na nagi confession yun. Mga si Gideon kung gingnan. Diyon. Di makapersonan ako ng approach. Papa man mo nag-text na ako. Pero kano mangutan ako ni. Mo ba ng desisyon? May nang one-on-one. Agreement siya. Kaya ang bautismo, personal na confession sa natungdan. Ang Presbyterian na bautismo na igbatang gagmay, basta batang believers. You see ang improvement sa kamaturan? O niya, karon, pati na, restore na ang tanandila mga deep mysteries, bisan ang mga lost ends. O niya, doon natin disrespect sa kamaturan. Suktol kita sa Diyos, kaya ang iyang mga katawan sa una, mauraman ng mga bini sa iyang for knowledge, nangamatay pagtindog sa matang pulong sa Diyos. Ang ilam of the sacraments, ang sacrament din dili sacrament ka na sacraments Katoliko siya din sacraments. Ang ipasabot dili communion, which meant the Lord's Supper. Since infant baptism was not to be repeated, people who could meet this treatise, ingon si Calvin, would assume they were among the elect and stop worrying. O nasa ko ini Bruno ka teacher ka. Nga si Luther niya bisan nagtuo nagdidyas sa ibay faith, nagplant siya ang mind. Pero bisan siya, di siya kasyon usama siya sa mga pinili. Pero nahibawa ba mo karoon na ay pala ang Diyos maghatag na itong tape. O siya nag-tape gani. Ideya ba? Na pinili ka? Ingon ang propeta, paninigis kamay pa kami. Ang uban, dumog sa kasalanan. Pero ikaw sila mo, kuyo ka nagdumog, mura ka isol, nag-atras ka. Sama ba sa agila ba? Pag ingon na sa mungaan nga, pag kurukutok na sa mungaang manok, makasabot ang mga piso, kaduna na nakita nilang hinahan nga pagkaon. O niya kay mga mga wati man, dagan po ang piso ng agila. Kay ang sayin nga doon ay kalanon, ang iyang mga brothers niya nga mga manok, dagan naman paingon sa mungaan. Galing lang, pagtanaw na dito sa nakitaan sinahan, wati man gibugnot, anak ang agila, anak ka na. Oy, makarelate ko na sa una, magkalagkalag sa una. Wato nagbito, kung kamo nakatulog sa bito. Layo pa ka ang hangin, puno na sa baho sa kandila. Kay pila kalibo ka makandila ditong gisindihan sa menteryo sa bito. Kay usama na sa mga practices Katoliko gitawag nga Lenten season. Magsindig makandila sa mga menteryo. Unya ang mga tricycle, revival ang mga tricycle. Kay tungod nga kung ang menteryo sulodlon sa crossingan Manao mugikan sa National Highway,
layo man lakadon ang interior, manindi sa imong mga patay. Subusa, pabor sa mga tricycle. Ang mga tricycle na po, bisag ang natural nga plate, tingin dito 5 ka pisos, suktog 20. Ang pasero, why may mo ang pasero kay init kayo, humag panindi, paulit na po sa duty. Saksi ko ni anak, katanaw lang ko ako si kasi dugo. Kaya na naman ko sa message na ito, otro po mga driver, ilara man yung mga brothers ng manindi. Tungod lang sa okasyon sa panindi, sa patay, pagwatan, 5 ka pisos rin eh. Unya, suktog 20 ka na usa. Unya kayo magdali, bahala na na, mga kwarta man po. Kay preparasyon sa panindi ba? Sakay na lang. Samtang gabi, no, ikaw no, puno ka na rin, wala pa. Pilaman to. Anak ko mo siya, taglima wala na. May ano, sinuloy ba? Suktog 20. Taglima wala na. Kuhan mo rin yung Simana Santa Maron. Ang inon. Muna isakto nyo lang yun. Giunay na rin yung mga bro. Sige na, puno lang na. Atop, dagan na. Sus, ang ubang mga tricycle, wa pa kaabot sa terminal, balik na po, kaya nang lakaw, ang ubang manglakaw naman lang yun. Buhay na, ito, ay nakapasero, sakay dito. Bisag doon na lang kayo, sakay soktron gihapon, tag 20. Grabing pagpahimulos. Karon, unsa man na anak ko, hindi mo ko kasawa, hindi mo ko mag-revival. Wow! Wa pa exclusive, pila na akong kita karon. Gasila ka na akong sulod sa akong nakita nga practices palibot. Nuwan ang pagkamin ako sa message, sakar yun sa akong konsensya ka ng binhi. Nakikubisig, unsa pa kung unsa pa ko nila pangitag kasawaan ng istorya. Wa na lang hibawa ng pastura, binhi, sinji na lang. Ikaw praise the Lord. Wa ko takig balik-balik, muna akong kinaham. Wa mo kita yung kinaham, pakitaan ninyo na. Kaya ako nga kung kinaham, nakitaan na ako. Di ba hibasa ko dito, trending? They are satisfied with it. And they stayed with it. Pag kontento ka na, pabilin ka na diya. Isa but if you're not contented with where you are now, find it somewhere. Iyon ang propeta. Subusa, lain kang Luther. Si Luther, higdoon ang kalawasan sa pagtukang Hesus. Pero siya mismo na matikdan sa history na siya, wapon kasiguro, pinili ba siya? Si Calvin, may mga ideya siya. Kung hindi sama sa itong panahon, busa siya nagbasa kung kaingon ko. Grabe, Lord. Busa kung doon na may, human kong basa yun ang hinigugma. Nakiingon ko. Diba tiyagang ginako nga ang ginikuan sa ginusa ko is discipline to the utmost. Then, leading a life of obedience to everything that I know, which is a portion to the true bride in this last days. Biblical man na, to him much is given, much is required. Sa iya nga daghag na ibawaan, daghag gitang ginahanglan. Hindi pwede mo kang pinadaigan ka unya, salawayon ka, o daghang ka kasawayan sa mong kinabuhi. Never. Magdisiplina, mo magpaniib yung ka unsay uyon sa hingpit kabukon sa Dios o imuhang tumanon. So, naklaro ka leksyon, mag-ubra ko, mangita na pong live libro diya sa playroom, nadidahan kayo diyang mga basiyo, mga plano ko nga, starting from the dark ages, kung sabi ko, ano ako pa nanghimuunin doon na may 7 church ages, ko, kali kaya ang 7 church ages ka libro, expository, sunod na sa written word. Muna siya mag-telescopic, ito ginawa ko ganit, telescopic view. Ang kung himuon ka ron, microscopic view. For my own devotional act as a pastor, then, ito ko siguro i-impart sa akong mga believers nga, padayon mong magdasig sa paglagan, padayon magdasig sa paglagan, kamay pa i-bless sa Diyos. So, ano may so, naka-learn ang propeta Gleason nga start, naibabo kung saan una nga nag-denominate. Come on, I will test you. Kaya ang truth church mo man ang church on the day of Pentecost, di ba? Nadunduman ako sa Brother Fred, nga itong associate nila, nasa inamit na katoliko. Kaya naman nag-ingon mo nag-debate ko ang Sabadista, o Sabadista ba ito katoliko. Napildi man ang Sabadista sa katoliko. Baptist o katoliko. Karon, namit ni Brother Fred ang sa katoliko, yung ginang katoliko. Kamu di tinuod. So, kami tinuod nga iglesia ang katoliko. Katolik fit, dipindir pa na. Kana bang tigdipinsa mas katoliko sa dibatihay? Ginang Brother Fred. Sige, katolik dipindir magyug ka. Masugin niyo na kung kano sa nagsugod inyohang reliyon katoliko. Di magkasugin siya. Santo pa di kakasugin. Dili. Katolik fit, dipindir ka. Kamaon ta kang mudipinsa.
Pero di ka kamao mo tumag sa pusa na ako na sulti, o yun magdili. Di ba ang inyong reliyon na forma na sa tuig 300? Mabuti yun yung 300 ba to? Okay. Ang naman na sa 4th century. Kasi atras na to, Brad, 3rd century, Brad. Kaya mo man na sa Hibawan din, sa Midside 325, sa National Council. Hingkumpurmi ang tao, 300. O siya, ato isip mo ba 200? Wa pa'y katoliko. Kumpurmi na ka, kaya okay naman ka sa kung ingon mo nga, ingon na ka 4th century, ato yung i-atras 300. Atras na to 200, 100. Wa kayo pa'y katoliko. Wala. 100. Wala. Di original ang katoliko. Ang original, Brad, 33 AD, doon ay Society of People, sa itong gibasan ko kanina, nanginang kinabuhi si Kristo. Kaya kung wala si Kristo, mura sa nagpatay ng lawas, bisag imuhang bistihan, patay gihapon. Sa Jerusalem, Brad, tuig 33, akseptado na ang tanang religious world that somewhere in 33 AD, may nahitabo na kahibulungan sa syudad sa Jerusalem. Bisan sa mga history books, mga religious books na anak mabasa, that the Holy Ghost of God came down in the city of Jerusalem until 120 of them, and they demonstrate mighty miracles and wonderful acts that ordinary human cannot perform. And from that point on, they established churches with doctrines from the Lord Jesus Christ, and they become known as Christian congregation. Wala pa ng Katolik. So the Catholic started in 325 siya niya nga si Constantine nga pagan emperor na himo nga kuno sa gingis Katoliko na convert sa Christianity. Apan dili sama na nakapag-abot ni Magellan kuno sa Pilipinas, particularly sa Cebu, gi-Christianize ko ng Pilipinas. Gi-Catholicize kano nga pagsulti. Wala gi-Christianize kay ang tinor nga nagbasa India, musupak yun nimo. O gi-Christianize yun sa pag-bautismo, sige. Sumala sa ato kasaysayan, di sa naman sa mga libro sa eskulahan, gibunyagan. Okay na ang bunyag sa Katoliko. Busa ayaw inang gi-Christianize. Kaya gi-Christianize, di magdaw cross ang mga evangelizer, ang mga missionary, o di ang espada din. Kung pinalipa mo ng tao, scroll, tinagap espada. I will prove to you that Jesus Christ is written in this scroll. If you will admit to what's up, I will kill you. Now, kung hindi ko evangelization, ang sword of the Spirit. Right. So, ang una na denominate is the Roman Catholic. Napunta sa Roman 16, ang nag-preach sa ila, si Hunyag, si Odronica. Makaproduce na ng mga elders. They couple with history books. Atong ma-prove that the Roman Catholic is the first denomination. A name tag to Christianity. Roman Catholics. Kung di mo ingon sila ng Islam, di Islam Buddhist, Christian sila under the name of Roman. Iglesia Katolika Romana. Then, sa ilang korupsyon, among the clergy, dunot ng mga practices gikan sa Pope, padong sa mga cardinales o mga obispos, si Martin Luther nga usa silang mga pare, hingabot ang parang di na nakaantos. He declared spiritual war. He sounded the trumpet. A seal was opened. What is a seal opened? The word unveiled. Untold. The prophet gave those terms. Luther came out. Right. That is the second denomination. First Reformation, but second denomination. The first is Catholicism. Then from that point on, doon ko nag-lista, ilaki ron, makinita pag-usap, ako nang i-unveil. Ang ako nang minpuhin karon, basta ang inyo ng pasuglan o tawhanong kamanduan, sa magmayong ko din na mangawa na sila, pag inyo masugat ang sadalan, ayaw tagda. Puto mo na ko. Puto mo ganin mo ang pait. Magpait ka, magpait ka, magpait. Denomination means death. Purity lang, di ka kita sinter ni Jesus. Ingon ka ng mga professors, naman din na nabo ugyawa. Pero wak man na magsulod na to, ang punggat. Ingon ko, sipong ito. Saan ang tahanan na? Ingon ba si Jesus? Ayaw! Sagdaera na siya. Kaya sopak na to, dapit na to. Una ako ba sa Biblia? Kung sa driwar nag-practice, anak kayo nun, bound dyan mahimo na pong denomination. It is Catholic in order. Rahla order, it is Catholic in order. Nagkamawa lang pa rin sa pagpunta ako na nag-prepare. Pero hindi po yung yung iadap din mga mag-asal na kanan. Eh, muna espiritu, hindi tapos sa kulito.
Salamat sa inyong pailog ha kay ang Diyos mo, kamod yun ang Diyos mo. It was the Catholic order in the first place for Diyos ya. It was a Catholic order in the first place. Kaya kami ba dyan si Rulo? Si Rulo, Stan Smith, ano no? Dognesis. Si Dognesis, gitawag Mr. Pentecost. Hikato sa matika na sa kulang sa po. Yun ang kita, pasayluhan ko, kinamuda na minsan ako ni Dognesis. Banto sa kintimusta rin na ngayon kakanta isok sa spectyon. Pero ako sa dimension, kaya ito din ako. Kasi peluang ko kita, na naisor pa sa'yo, Diyos pa na binagdukol. Isa mo sa kita ko, danonin mo ang gasto na ng mga tawanan. Siguro mo gigayaga. Tanaw, gitawag ka lang. Mr. Pentecost. Kita na Mr. Pentecost ako. Huwag ka isipang mo makatawag ka Mr. Pentecost. Magayaga nila na kayo sa kanawan. Basta di kakanawan na kita ita, kayaga. Ayaw ka na reserva sila. Ginawa ko sa kami. Ayaw ka reserva. Ako yung reserva. Ako pinapos pa rin ko dito. Kung ako sa di patulan. Teka lang, pagkasuti kayaga na ito pumunta. Nasumukop ka matilin ako nga. Ayaw mo dyan may reserva mo. Wala kong may rason na mo. Biyahe may reserva naman, mapunta ka kitaan. Pero di ba yan ang santo, ito nag-ibig ang panginoong reserva, hikayaga na eh. Maayon ka na anong duhan, anong reserva. Inukula, inukula, inalor. Wag, nasubi. Forgive him for the Lord. Bagi ka na. Forgive him for the Lord. Forgive him. Inunin mo, awan mo reserva. Huwag papatan mo, di ba? Kita niyo yung kitaputan yung reserva. Dapat yung purity. Ano na? Okay. Ano din? It was a Catholic order in the first place. Darap? Na? Baba, correct kapag start nyo eh. Oh, the Presbyterians are saying, we need speakers in tongues. We need them to get the baptism of the Holy Ghost. We need divine healers. Kanagor divine healer. Dili nila karoon pagkasulti. Pagkabatin, hindi nila na. Divine healer mga. Kuha na sa yawan na panalagin na daot ulit ang karoon. Why divine healer? May tanong yung Abraham. O divine healer ka. Ako anak na ang